Buod ng Ibong Adarna, aralin 11 hanggang 15. Narito ang mga aralin na tatalakayin natin sa bidyong ito. Aralin 11, sagot sa panalangin. Aralin 12, ang pag-awit ng Ibong Adarna. Aralin 13, pagtitiwala, daan ng pagkapahamak. Aralin 14, sa bundok Armenia. Aralin 15, si Doña Juana at ang higante. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 11, sagot sa panalangin. Saknong 318 hanggang 338. Habang hirap na hirap si Don Juan sa paglakad at halos mawalan ng malay, isang mahinang matandang ermitanyo, ang ikatlong ermitanyo, ang biglang lumitaw at lumapit sa kanya. Maingat nitong tiningnan ang kalagayan ng prinsipe at dahan-dahang ginamot ang kanyang mga sugat. Sa bawat haplos ng gamot ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Don Juan hanggang sa parang isang himala nabalik ang kanyang lakas. Lubos ang pasasalamat ni Don Juan at nais niya sanang tumbasan ang kabutihang ginawa ng matanda. Ngunit sinabi nitong ang tunay na kagandahang loob ay hindi naghihintay ng kapalit. Pinayuhan siya ng ermitanyo na huwag tularan ang ugaling mapanlinlang, bagkus ay manatili sa landas ng kabutihan. Ipinayo rin nitong magmadali sa pag-uwi sa Berbania upang maibsan ang matinding pangungulila ng kanyang amang hari. Nagkamay sila bago maghiwalay at mabilis na bumalik si Don Juan sa kaharian upang tuparin ang tungkulin at panibagong pag-asa ng kanyang pamilya. Ang tunay na kabutihan ay ginagawa ng taus-puso, hindi upang suklian kundi upang makatulong sa kapwa. Tanong, una, bakit mahalaga ang tulong na ibinigay ng matandang ermitanyo sa muling pagbangon ni Don Juan? Pangalawa, ano ang ipinahihiwatig ng ermitanyo nang sabihin niyang ang tunay na kagandahang loob ay hindi naghahanap ng kapalit? Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 12, ang pag-awit ng Ibong Adarna, saknong 339 hanggang 402. Pagdating ni Don Juan sa palasyo, mabilis siyang lumapit sa amang may karamdaman. Naluhod siya't hinalikan ang kamay ng hari na tila matagal niyang hindi nasilayan. Labis ang tuwa at pag-asa ng hari nang makita ang bunsong anak. Sa sandaling iyon, umawit ang Ibong Adarna. Sa bawat tugtog, nagbabago ang balahibo nito at lalo pang kumikinang. Unti-unting gumaling si Haring Fernando habang nakikinig, hanggang sa tuluyang bumalik ang kanyang lakas. Samantala, ibinunyag ng ibon ang katotohanan. Si Don Juan ang naghirap sa bundok, nagtiis ng sakit at pagod, at tunay na nakahuli sa kanya. Isinumbong din niyang sina Don Pedro at Don Diego ang nagtaksil at nagbato kay Don Juan upang mamatay. Nag-alab ang galit ng hari at nais niyang parusahan agad ang dalawa. Ngunit si Don Juan, sa kabila ng hirap na dinanas, ay humiling na patawarin sila. Mas pinili niyang maging buo ang kanilang pamilya kaysa maghiganti. Mahalagang kaisipan, ang pamilyang nagpapatawad ay bumabangon, ngunit ang pusong may inggit ay laging humahantong sa kapahamakan. Para sa gabay na tanong, una, bakit nakaramdam ng takot sina Don Pedro at Don Diego sa pagdating ni Don Juan? Pangalawa, bakit biglang sumigla ang Adarna pagkakita kay Don Juan? Pangatlo, ano ang nilalaman ng awit ng Ibong Adarna? Naniwala ba ang hari? Patunayan. At pang-apat, paano ipinakita ni Don Juan ang pagmamahal sa mga nakatatanda niyang kapatid? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una, naniniwala ka bang walang lihim na di nabubunyag? Pangatwiranan. Pangalawa, kung ikaw si Don Juan, patatawarin mo rin ba ang iyong nagkasalang mga kapatid? Bakit?
At pangatlo, naranasan mo na bang magpatawad sa iyong kapatid? Isalaysay ito sa klase. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 13, Pagtitiwala, Daan ng Pagkapahamak. Saknong 403 hanggang 457. Matapos gumaling si Haring Fernando, labis siyang natuwa sa ibong Adarna, kaya ipinatiyak niyang hindi na ito mawawala. Kaya't inutos niyang ang tatlong prinsipe ay magbantay ng salitan, tig-3 oras bawat gabi. Maayos sana ang pagbabantay, ngunit nang si Don Juan ang nakabantay ay dinalaw siya ng antok at nakatulog. Dito sinamantala ni na Don Pedro at Don Diego ang pagkakataon. Pinalaya nila ang ibon upang palabasing si Don Juan ang nagpabaya. Nang mag-umaga, labis na nahiya si Don Juan sa ama. Umalis siya nang hindi nagpapaalam, dala ang bigat ng pagkakasala na hindi naman niya ginawa. Nang malaman ito ng hari, nagboluntaryo sina Don Pedro at Don Diego na hanapin ang kapatid. Hindi upang tulungan siya, kundi para maparusahan. Sa paghahanap nila, napadpad sila sa bundok Armenia. Mahalagang kaisipan, kapag ang puso ay pinaghari ng inggit, nagagawa nitong sirain ang tiwala, relasyon at maging ang sariling dangal. Para sa gabay na tanong, una, anong kataksilan ang muling ginawa ni na Don Pedro at Don Diego kay Don Juan? Pangalawa, ano ang ginawa ni Don Juan para mapagtakpan ang kasalanan ng mga kapatid? Sang-ayon ka ba dito? At pangatlo, paano ipinakita ng dalawang prinsipe ang pagmamagaling sa ama? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una, kung sa iyo nangyari ang naging karanasan ni Don Juan, ano ang iyong gagawin? Ipaliwanag. Pangalawa, paano kayo dinidisiplina sa iyong tahanan kapag may pagkakasalang ginawa? Anong epekto nito sa iyo? Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 14, Sa Bundok Armenia. Saknong 458 hanggang 507. Sa bundok ng Armenia, namangha sina Don Pedro at Don Diego sa ganda at payapang kapaligiran. Inaya ni Don Pedro si Don Diego na doon na muna sila manirahan dahil masaya, masagana at tila ligtas ang lugar. Hindi nila inaasahan na matatagpuan nila si Don Juan doon. Nilapitan nila ito at pinilit na sumama na sa kanilang pamamalagi sa Armenia. Sa simula ay nag-alinlangan si Don Juan, ngunit dahil sa pangungumbinsi ng mga kapatid, pumayag siyang pansamantalang makisama. Habang naglilibot ang tatlo, nakakita sila ng isang mahiwagang balon. Malalim, makinang at tila walang tubig. Nagtaka silang tatlo sa hiwagang nasa loob. Isa-isang bumaba ng balon ang mga prinsipe. Ngunit si Don Pedro at Don Diego ay natakot, kaya't nasa kalahatian pa lamang ay agad na silang pumanhik. Nang kailangang may bumaba upang alamin, si Don Juan na ang nagkusang lumusong, habang hawak ni na Don Pedro at Don Diego ang lubid na maglalakbay sa kanya pababa. Matapang na bumaba sa malalim na balon si Don Juan. Mahalagang kaisipan, ang tunay na paglalakbay ay hindi tungkol sa ganda ng lugar na narating, kundi sa tapang at katapatan na naipapakita habang hinaharap ang tungkulin. Para sa gabay na tanong, una, anong uri ng bundok ang Armenia? Pangalawa, ilarawan ang naging buhay ng magkakapatid sa bundok na ito. Pangatlo, ilarawan ang balon na nakita ng tatlong prinsipe. Pang-apat, bakit hindi lumusong sa ilalim ng balon sina Don Pedro at Don Diego? Panlima, sa iyong palagay, bakit si Don Juan lamang ang nagtagumpay na makapasok sa loob ng balon? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una, sa iyong palagay, kailangan pa ba ang katatagan ng loob? Bakit? Pangalawa, paano mo ipinamamalas ang iyong katatagan? Isa-isahin.
Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 15, si Doña Juana at ang Higante, saknong 508 hanggang 568. Nang bumaba si Don Juan sa mahiwagang balon, napadpad siya sa isang malawak at makinang na kaharian sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay nakita niya ang isang magandang dalagang umiiyak, si Doña Juana, na bihag ng isang mabangis na higante. Kinuwento ni Doña Juana na araw-araw siyang nililigawan at binabantaan ng higante at walang sino mang makaligtas sa kanya. Naghimay ng loob si Don Juan at nangakong ililigtas ang prinsesa kahit gaano pa kahirap. Hindi nagtagal, dumating ang higante. Malaki, mabangis at handang pumatay sa sino mang magtatangkang kumuha kay Doña Juana. Matapang na hinarap ito ni Don Juan, nagpalitan sila ng mabibigat na hampas at palo. Ngunit sa huli, natalo at napatay ni Don Juan ang halimaw. Labis ang tuwa at pasasalamat ni Doña Juana. Ngunit matapos ang labanan, sinabi niyang hindi pa sila makaakyat sa ibabaw sapagkat may ikalawa pa siyang kapatid, si Doña Leonora, na bihag ng isa pang nilalang at hindi sila maaaring umalis nang hindi ito iniligtas. Sa kabila ng pagod at panganib, nagpasya si Don Juan na ipagpatuloy ang misyon. Dala ang tapang at malasakit sa dalagang kanyang iniligtas. Mahalagang kaisipan, ang tunay na kabayanihan ay nasusukat sa puso at malasakit, hindi sa lakas. Ang tumutulong kahit delikado ay nagiging liwanag sa buhay ng iba. Mga tanong. Una, ano ang ipinakita ni Don Juan nang piliin niyang iligtas si Doña Juana kahit hindi niya ito kilala? At pangalawa, kung ikaw si Don Juan, gagawin mo rin bang magligtas ng taong nangangailangan ng tulong kahit hindi mo siya kilala? Bakit?